Good day everyone. We are going to present work ethics. Here are the table of contents. Meaning of work. Ano nga ba ang pagtatrabaho? Ang pagtatrabaho ay ang mga benepisyo at responsibilidad na sinasang-ayunan ng isang empleyado kapag tumatanggap sila ng trabaho. Maaaring kabilang sa mga tuntunin ang mga bagay tulad ng sweldo, benepisyo, pagreretiro, at patakaran ng kumpanya, at pagwawakas, at mga kasunduan na hindi nakikipagkumpetensya. Ang pagiging ethical sa lugar ng trabaho ay nangangahulugan na iginagalang, inaalagaan at minamahal mo ang pagsusumikap at itinuturing mo itong mahalagang kalidad. Strong work ethics ay nangangahulugan na ikaw ay maaasahan, produktibo, pinakikipagtulungan at masigasig. Rights of work. Lahat ay may karapatang magtrabaho. Ang karapatang magtrabaho ay isang pundasyon para sa pagsasakatuparan ng iba para sa karapatang pantao at para sa buhay na may dignidad. Kabilang dito ang pagkakataong kumita ng kabuhayan sa pamamagitan ng trabahong malayang pinili o tinanggap. Ang bawat empleyado ay may hanay ng mga pangunahing karapatan sa lugar ng trabaho, tulad ng kalayaan mula sa panliligalig, patas na sahod at privacy. Halimbawa, hindi maaaring tanggihan ng mga employer ang mga kandidato batay sa kasarian o lahi. Habang gumagawa ka ng mga patakaran ng kumpanya, bigyang pansin ang mga karapatan ng iyong mga empleyado. Work as natural duty. Ang mga likas na tungkulin ay ang mga tungkulin na mayroon ang mga tao dahil sa pagiging mga ahenteng moral, tungkuling tumulong sa nangangailangan, tungkuling huwag magdulot ng hindi kinakailangang pagdurusa, at tungkulin ng paggalang sa isa't isa bilang ilang halimbawa. Ang natural na tungkulin ay isang moral na obligasyon na dapat gawin ng isang tao kung ano ang tama. Anuman ang legal o kontrata na obligasyon, ito ay kilala rin bilang isang moral na tungkulin. Halimbawa, ang isang tao ay may likas na tungkulin na tumulong sa isang taong nangangailangan. Kahit na hindi sila legal na kinakailangan, kailangan natin itong gawin. Capital and labor. Ang labor at capital ay dalawang pangunahing salik ng production o ekonomiya. Ang labor ay maaaring tukuyin bilang mga tao kasama ang kaniyang gawaing pangkaisipan na kinakailangan upang makagawa ng isang produkto o serbisyo. Sa kabilang banda, ang kapital ay mga kasangkapang ginagawa ng tao, makinarya o kagamitan na ginagamit sa paggawa ng produkto o serbisyo. Sa mga tuwid, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng kapital ay ang paggawa ay kinakabilangan lamang ng mga tao kasangkot sa paggawa ng isang produkto o serbisyo, samantalang ang kapital ay kinakabilangan lamang ng lahat ng mga kasangkapang gawa ng tao na ginagamit sa production. Ang isang halimbawa ng paggawa ay ang mga paggawa at pamahala ng isang halimbawa at kapital ay computer, makina, linya ng pagpupulong. Wage, isang karaniwang pagbabayad na pera o sahod para sa paggawa o mga serbisyo na karaniwang ayon sa kontrata. At sa oras-oras, sa araw-araw o pira-pirasong bantayan, ang mga negosyo ay dapat na ibigay ng patas na sahod na ayon sa kakayahan ng karanasan ng kanilang mga empleyado. Halimbawa, kapag naramdaman ng mga manggagawa na sila ay binibigyan ng patas na sahod, ibibigay nila ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap sa kanilang mga trabaho bilang resulta ng kumpanya at magkaroon ng pagtaas ng produktibidad. Family wage. Ang terminong living wage ay tumutukoy sa isang theoretical na antas ng kita na pahihintulot ng mga individual o pamilya ng makapagbigay ng sapat na tirahan, pagkain at iba pang mga pangangailangan. Ang layunin ng isang buhay na sahod ay upang payagan ng mga empleyado na kumita sa sapat na kita para sa isang kasiyahang pamantayan ng pamumuhay at maiwasan ng mga ito mahulog sa kahirapan. Halimbawa, ang sahod ni Juan ay isang sahod ng sapat na para bumuhay ng isang pamilya. Ito ay kabaliktaran ni Jose, na isang sahod na karaniwang itinuturing na sahod na parang pang-individual. Factors determining wage. This requires the workers receive a wage of sufficient to lead a life worthy of a man and fulfill family responsibilities. But in determining what constitutes an appropriate wage, the following must
necessary be taken into account. First, the contribution of individuals to economic effort. The economic state of the enterprise within which they work. The requirements of each community, especially as regards overall employment. Lastly, what concerns the common good people, namely the various of state associated among themselves, but differing in character and extent. So ito ay kinakailangan na ang manggagawa ay tumatanggap ng sapat na sahod upang mamuhay ng maayos at upang magampanan ng maayos ang mga responsibilidad sa kanyang pamilya. Dapat ang iyong isinasang-alang sa iyong pagtatrabaho upang makakuha ka ng sapat na sahod. Una, dapat ipakita mo ang pagsisikap o yung effort mo sa iyong pagtrabaho. Pangalawa, ang iyong pinagtrabahuhan ba ay nasa maayos bang estado? At sa iyong sarili naman, kung sa tingin mo ba ay maayos at magaling ka sa gagawin mong trabaho. Unionism. Unionism refers to the organization of workers into groups or unions to collectively advocate for better wage, working conditions, benefits, and overall rights in the workplace. Unions negotiate with employers on behalf of their members, aiming to secure favorable terms regarding pay, hours, and other job-related aspects. They also serve to provide a unified voice for workers, and often engage in activities such as collective bargaining, strike, and advocacy for labor-friendly policies. Sila po ay ang organisasyon ng mga grupo ng manggagawa na sama-samang isinusulong ang mas magandang sahod, kondisyon sa pagtatrabaho, benepisyo at ang kalahitang karapatan sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang mga ito ay nakikipag-usap sa mga employer sa ngalan ng kanilang mga miyembro na naglalayon makakuha ng mga paborableng tuntunin tungkol sa sweldo, oras at iba pang aspeto nag-uugnay sa trabaho. Nagsisilbi rin sila upang magbigay boses para sa mga manggagawa at madalas na nakikipabahagi sa mga aktibidad tulad ng sama-samang pakikipagkasundo, mga welga at advokasya para sa mga patakarang magiliw sa paggawa. Of strike. A work stoppage, the concerted refusal of employees to perform work that their employer has assigned to them in order to force the employers to grant certain demanded concessions, such as increased wage or improved employment conditions. Ito ay isang tigil sa pagtatrabaho. Ito ay sama-samang pagtigil ng mga manggagawa or employees sa kanilang pagtatrabaho. Ginagawa nila ito upang humingi ng ilang kondisyon sa kanilang employer sa ikakaayos ng kanilang pagtatrabaho, tulad ng pagtaas ng sahod o pinabuting kalakaran sa pagtatrabaho. Example na lamang po dito ay ang transport strike na isinagawa ng ating mga jeepney drivers. Sila ay nagtigil pasada dahil sila ay tutor sa pagpapatupad ng jeepney phase out. Ito ay ang pagpe-phase out ng mga traditional o lumang jeepney at papalitan ito ng mga model ng jeepney. Hindi sila sang-ayon dito dahil nagiging dagdag ito sa responsibilidad nila na bumili ng bagong jeep. Dahil hindi naman sapat ang kinikita nila sa araw-araw. Meron ding mga dapat isaalang-alang upang maging katanggap-tanggap ang paggawa ng strike. Una, ang paggawa ng strike ay dapat may sapat na tuntunin at dahilan para isagawa ito. Kumbaga, kung sa tingin mo ay hindi ka pinapakinggan sa iyong mga hinanaing, ito ay dapat mo talagang ipaglaban. Pangalawa, dapat ito ay may maganda at mabuting resulta sa iyong pinaglalaban. At huli, hindi dapat ginagamitan ng karahasan o di magandang aksyon ang paggawa ng strike. The rights of labor. Ang salitang labor ay hindi lang naririnig tuwing kabuuanan ng isang tao. Meron dalawang kahulugan ng rights ng isang tao pagdating sa labor. Ito ay OT or overtime at holiday.
Ang OT ay pumapasok sa isang karapatan ng patao kapag siya ay lumalagpas na sa oras na napagkasunduan na itatrabaho niya dapat sa loob ng isang araw. At ang holiday naman, dito pumapasok ang salitang double pay kasi usually hindi nagtatrabaho ang isang empleyado tuwing holiday kaya nagkakaroon sila ng double pay bilang isang individual na pumapasok sa araw ng holiday. Morality and personal management. Morality plays a crucial role in personal management. It involves treating employees ethically, fairly, and respectfully, considering their well-being, rights, and needs within the workplace. Kung sa work ethics, ang kahulugan ng ethics ay kung ano ang pinagkaiba ng good and evil, sa morality naman o sa moral, may dalawang klase ng kahulugan nito at iyon ay ang tama at mali. Bilang isang empleyado, kailangan alam mo kung kailan ka dapat magdesisyon para sa sarili mo at kung ang desisyon ba na yun ay tama at mali. Minsan nakikita ng isang individual kung dapat ka ba nilang pagkatiwalaan dahil sa desisyong ginagawa mo. Kaya dito nakapaloob kung ano ang dapat mong gawin bilang empleyado, kung tama ba ito o mali. Lalo na kung ang trabahong pinapasukan mo ay kailangan na magkaroon ng maliksi or matikas na pag-iisip sa pagdidesisyon sa trabahong pinapasukan mo. There are two types of basic duties. Number 1 is basic duties of workers. Merong 4 hanggang 5 kahulugan na nilalaman ang basic duties of workers. Number 1 is work honestly. Ito ay ginagamit nasa bahay ka man o nasa trabaho. Magtrabaho ka ng tapat at magsabi ka ng totoo. Pangalawa is never steal. Huwag kang magnanakaw. Ito ay alam ng tao na mali at hindi ginagawa. Basta-basta ng kahit sino man, lalo na pag ikaw ay nasa trabaho. Pangatlo ay never outrage the person of the employer. Huwag kang gagawa ng bagay na pwede niyong pagkagalitan ng katrabaho mo. Pang-apat, huwag kang gagawa ng pwede niyong pag-awayan, magkatrabaho o pwedeng mag-cause ng away ng mga katrabaho mo. Pang-5 is huwag kang makikiapid. Merong management na hindi tumatanggap ng mga empleyado kung ito ay may relasyon na dahil pwede itong mag-cause ng disturbance sa iba. Kaya yung ibang mga nagtatrabaho, nakikita nila yung mga someone nila sa loob na ng industriya. Pangalawa is basic duties of employers. Meron ding 4 hanggang 5 kahulugan na nilalaman ang basic duties of workers. Number 1 is respect the human dignity. Respetuhin mo sila, ano man yung gender na meron sila, ano man yung posisyon o edad na meron sila, kung paano sila gustong respetuhin ka bilang isang individual. Pangalawa, appreciate their work. Tulungan ka man nila o hindi, dapat na-appreciate mo yung bagay na ginagawa nila bilang nagtatrabaho. Pangatlo, huwag mo silang tratuhin na mas mataas o mas maliit sa iyo, hindi dahil mas mataas yung posisyon mo. Pang-apat, never assign them tasks beyond their strength. Do not employ them in work not suited to their age or sex. Dahil merong mga trabaho na hindi pwede sa babae at hindi pwede sa lalaki. Dahil ito ay pwedeng nakadepende sa skill o kakayahan nila bilang isang individual. Kaya nga sa isang fast food industry, merong mga lalaki na hindi pwede sa service na humaharap sa mga customer kasi iyon ay kadalasan na trabaho lang bilang babae. Or yung mga babae naman na hindi pwede sa kitchen kasi may kailangan ng magbuhat or mga bagay na magluto na kadalasan na sa lalaki lang talaga ina-assign. At panghuli, provide them with the opportunities to promotion. Kung sa tingin mo, deserve nila na ma-promote sa kanilang pinapakitang trabaho, bigyan mo sila ng promotion. Matagal man o hindi, kahit na simpleng reward lang ito,
kung sa tingin mo ay nararapat silang makatanggap ng bagay na pinapakita nila bilang isang individual nagtatrabaho, karapatan din nilang makatanggap ng promotion bilang isang individual nagtatrabaho man ito, may kasama man ito o may kasundo man ito sa loob ng industriya. Kung deserved nila na mabigyan ng promotion, kasama din to sa industriya ng work ethics.